Okay, so ito yung kahilingan ni Huwag pong Risa pabiktima. Ontiveros. Ayan, tingnan Ang natin. hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Ooh. Huwag niyo pong dalhin sa lengguwahe ng patayan. Kahit Wow. yan ang nakasanayan niyo. Wow. Our next hearing is on March 5. And if Mr. Quiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Okay. So, Inanunsyo ng Sunshine Media. So, yan yung kahilingan niya. Tignan natin. Kasi, alam nyo, ano na to parang court of persecution. Parang pinersecute niya na itong si Pastor Quiboloy. Ngayon, dahil nandun sa Davao ang ating mga kaibigan na mga vloggers, ay meron silang naging meeting with Pastor Quiboloy at kanila nga itong ibinahagi sa atin kung ano yung kanilang mga napag-usapan at isa nga sa kanilang napag-usapan dito ay yung kahilingan meron palang grabe 17 na kahilingan itong si Pastor Quiboloy at pag-usapan natin ngayon. Ito, isa-isahin natin Ay, bakit nasa 16 na tayo kaagad? Wait lang muna 16 kaagad Tingnan muna natin yung pinakauna. Ayan. 16 kaagad tingnan natin Okay. So, number 1. Ayan, tingnan natin. Number 1. Medyo lakihan natin ng konti. Ayan. So, sabi dito, ito ay mga kondisyones ni Pastor Quiboloy para siya ay finally umattend kay dyan sa korte ni Ontiveros. Number 1, sabi niya, unmask and show the full faces of your witnesses. No mask, no dark eyeglasses, no caps, no bonnets, or head covering of any kind. Number 2, reveal witnesses. True name and identity with recent valid photo IDs. Reveal the identity and real name with photo ID of your script writers. Talagang script writers talaga. Grabe ka naman, Pastor. Masyado ka namang advance. Paano ka sure, di ba? Number 3, you must sign a notarized waiver of rights of your arbitrary contempt power. Yan, dapat notarized yan yung arbitrary ng contempt of power. Hindi ko alam ano yan. Number 4, you must sign a notarized waiver of your immunity rights. Ayan. Syempre, kasi in the event na alam mo yan, masupalpal niya itong si Ontiveros, wala siyang lusot, kumbaga. Pwede siyang kasuhan din ni Pastor Quiboloy. Number 5, do not restrict my answer to questions to a mere yes or no. Kasi yan plano na nila ito isisilo nila, alam mo yung talagang naka-program na kung paano yung mga questionings nila, tapos kapag sasagot, yes or no lang, parang ganon. So, merong yung limitation, kumbaga. Number 6, no limit of time for me to ask or answer question. Ang tanong, papayag ba si Ontiveros dito? Parang hindi. Number 7, I retain my right to only answer questions that are necessary under my discretion. Bakit nung unang panahon yung mga hearings, yung mga Senate hearings, lalong-lalo na yung nanay ni Marcos, di ba? Maalala ninyo, 1990 ata 1992, 1991. Nandun siya. Ang daming mga tanong ng mga senador sa kanya. Ang lagi niyang sagot, I invoke my right, I invoke my right, ganun. Bakit ngayon kapag hindi mo sinagot, iko-contempt ka? Di ba? Ibang style nila ngayon Alright, next. Bakit number 8 na kaagad? Okay,
Okay, numbers wala yung 7. Putol yung 7. Ay, ito pala, number 7. Number 8 na tayo, number 8, ayan. Sabi niya, I retain the right to personally cross-examine your witnesses. Oh, ang tanong, papayag ka sila kasi parang ibang ano na 'to, parang walang gano'n dati, yung mismong, witness ang magtatanong do'n sa ano, ay puwede pero lagi kailangang idaan doon sa chairperson, hindi puwedeng diretsahan na ano, pero puwede 'yan, puwede mong tanungin. Number 9, you must reveal real amount that you paid to these witnesses. By way of cash, ATM, credit card, GCash, etc., it must be attested and signed by your witnesses, including source of funds, whether personal or Pwede. I mean, pwede naman na ano, 'di ba, tinulungan ni Risa Ontiveros na yung pagpunta nila, pwede naman, wala namang masama dun. Kumbaga pinakain mo, binigyan mo ng konting aid, parang gano'n, wala namang problema dun, 'di ba, Risa Ontiveros, aminin mo lang. Walang problema yun, tulungan mo, siyempre, importante yung pag-witness nila diyan, 'di ba? Number 10, ayan, provide a notarized letter of assurance signed by you and the Senate President that there is no collusion between you and the Senate leadership with the US government. Ito yung importante dyan. Kasi talagang kung ano, may plano sila dyan. Ginawa nila ito kay Senyor Aguila eh. NBI nag-aantay na dun sa labas. FBI, CIA, US Embassy, State Department, security officers from Marcos government to illegally arrest me through provisionary and extraordinary rendition that include kidnapping, assassination, with the assurance in written form that your invitation for me to attend the hearing is not a trick to trap me to execute with a corresponding reward of $2 million that I am able to go back to Davao without any harm. Ayan. So ang tanong, papayag kaya si Ontiveros dito? Papayag siya kung wala talaga siyang hidden plan, 'di ba? Next. Ano na, saan na ba tayo kanina? Bakit 16 na kaagad? Okay, 11. You must allow my 50 security, good dami 50 security personnel, including a number of police and AFP officers, to attend the hearing and secure my perimeter. Dapat lang. Kasi patunayan niya na open siya at fair siya dahil siyempre sabi nga, gaya ng sabi ni Marcos noon na kay Teves na, "Hindi, bumalik ka. I'll make sure 1,000 soldiers ang magbabantay sa'yo, walang makakalapit sa'yo." O ito, patunayan ni Ontiveros na, sige, come at your own security. Kumbaga gano'n. Kasi ewan ko kung hindi naman nila i-provide, saka kung i-provide naman nila baka hindi mapagkakatiwalaan, 'di ba? Number 12, you must allow me to bring my own witnesses to testify against your witnesses. Ang tanong, ano 'to, delikado si Ontiveros dito. Kasi yung witnesses ni Ontiveros bilang lang, wala pa nga atang 10. Yung witnesses ni Pastor Kibuloy, nakita ninyo diyan sa may liwasang, witnesses niya yung mga 'yan. Sila yung magpapatunay, sila yung magte-testify na hindi sila inabuso, 'di ba? Iba pa yung sa may iba't ibang bahagi ng mundo. Number 13, it must be your own responsibility to secure safety clearance from ATO, ayan, and CAAP. Ito yung ano, yung sa paliparan at basta yung transportation, yung mobilization na talagang from and to, ano, from and to Davao, pabalik, talagang dapat i-secure. For my private jet to take off and land from Davao International Airport to Manila Airport and vice versa smoothly without trouble in compliance. Kasi ano ito parang waiver ito or alam mo yun, security para Pastor Kibuloy
na kapag may nangyari, isa lang yung may kasalanan, si Risa Ontiveros. So dapat meron siyang mga security, ano to, or seguridad kumbaga. Number 14, all expenses incurred from this trip including private jet, flight back and forth with parking in NAIA, food according to my dietary requirements and fees for my accommodation in a 5-star hotel for me and my party must be shouldered by your office. Natatawa talaga ako dito. O ano, Risa, kaya pa? Number 15. This set of conditions must be duly signed by the President of the Philippines and the Speaker of the House of the Representative Martin Romualdez. Ayan, patunayan nyo na kayo, Mr. President, House Speaker, na hindi kayo yung nasa likod. Pag hindi kayong nasa likod, pipirmahan nyo to. Next. Asan na? Ayan, 16. Send me, ayan, the written answers to this set of conditions 2 days before the scheduled hearing with your signature. Ayan. 17. Failure to comply to this set of conditions forfeits your chance of my expository attendance, thus rendering your Senate hearing a big joke and shameful charlatans and a shallow exposition of a bunch of idiotic, parroting, mindless, pathological liars paid and taught by their deceiving lying masters just to reach. Sino kayang masters nila? Poorly prepared typewritten narrative of hellish lies. What a gross embarrassment and insult to the intelligence of decent, dignified, critical thinking people from which, for the sake of sanity, we should avoid like a plague. Ayan, nakakaano to, kumbaga salot. Salot ito sa lipunan yung ganitong mga gawain. So ayan na, abangan natin. Kasi hanggang 12, March 12. 2 days more kasi yung kinakalap na pirma ni Senator Robin. Actually, 3 na lang ang kailangan Yung 3 na hindi pa pumipirma, si Loren Legarda, si Mark Villar, saka si Pia Cayetano. Abangan natin yung 3 yan kasi either of these kasi pag pinagbigyan naman itong kahilingan na ito, hindi na kailangan yung pirma na yun kasi magpapakita na si Pastor Kibuloy. Alam naman natin nandiyan lang siya sa Davao So abangan natin ang mga susunod pang kabanata. Hanggang sa muli.